So today papakita ko kung paano ko sine-setup yung chart ko. Depende dun sa personal preference ko. Um, so for this particular platform, bali ang ginagamit ko ay TradingView kasi based sa mga nagamit, iba ko pang mga nagamit na charting tools or platform. TradingView pa rin yung pinaka user friendly. Saka madali lang siyang gamitin sa intindihin kung nagsisimula ka pa lang sa charting or technical analysis. So, ang una kong ginagawa, kasi para sa akin, mas gusto ko na gawing malinis yung itsura ng chart na gagamitin ko. So, una kong tinatanggal dyan, yung watermark. So, punta ka sa settings, tanggalin mo lang yung watermark, tick mo lang yan. So, matatanggal na siya. Yan. Then, ako kasi mas gusto ko black and white kesa ayoko kasi ng colorful na candlestick. Pero depende sa inyo kung anong klase ng pricing or kung gusto nyo ba ng bars or hollow candles or line. Yan, kung mga nakikita nyo, columns, high and low, high and ashy. Masanay pa rin ako sa candlestick or candles. So, stick tayo dyan. Then, ang gagawin ko next, gagawin ko siyang black and white. So, para sa body, gagawin kong, or sa bullish body, gagawin ko lang siyang white. Then, para sa bearish naman, gagawin ko lang siyang black. Then, lalagyan ko lang siya ng borders para, ayan, makita yung, kumbaga kapag white kasi wala siyang border. So, kumbaga maging invisible siya since white yung, yung pinaka-background ko. Tapos, para naman sa mga weak, automatic yan gagawin natin black. Ayan. So, nung nagsisimula kasi ako mag-aral ng candlestick, nasanay ako na black and white yung nakikita ko sa mga libro. So, simula nun, ginagawa ko na talagang black and white yung mga candlestick ko. Ayan. Para naman sa volume, since naman siya, hindi naman siya overpowering kasi, ayan na, yung opacity niya nasa medium naman. So, hindi niya naman ma-overpower yung candlestick ko. So, hinahayaan ko na lang siya sa ganyan. Sa default, niya, set up niya. Then, after nito, so, lalagyan na natin siya ng indicators. So, una sa mga indicator na ilalagay ko, yung classic natin na MA or moving average. Depende sa inyo kung saan kayo masanay, kung sa moving average ba, simple, or may iba't iba kasing uri ng moving average. So, may double MA. Tingnan natin. Double MA, smooth, triple M. So, para sa akin, gusto ko mas simple na lang. Kaya ang ginagamit ko, moving average or MA cross. MA cross kasi dalawa na kaagad siya. Isang fast saka isang slow moving average. So, select natin tong MA cross. Kung makikita nyo, may kulay ulit siya. So, ang gagawin ko, papasimplihan ko na lang yung kulay.
Ako mas sanay ako na ano, sa blue kasi mas ano siya sa mata, mas magaan siyang tingnan. So, para sa short or sa fast moving average ko, ginagamit ko yung sky blue. Tapos para sa long or slow moving average ko, ginagamit ko yung darker tone na blue. Then, okay na yung opacity niyan. Gagawin ko na lang, ah, kakapalan ko na lang siya or increase ko na lang yung thickness niya. So, yan, okay na. Okay. So, kung mapapansin nyo, meron pa rin siyang natira na cross dun sa MA cross natin. Hindi ko naman kasi ginagamit, hindi naman kasi MA cross yung strategy ko, kaya tinatanggal ko na rin siya kasi hindi naman siya importante sa ano sa setup ko. Since more on momentum setup yung ginagamit ko. Yan. So, yung tingnan nyo, mas simple na lang siya tingnan. Tsaka mas mabilis siyang or mas easy siya na intindihin. Then, ilalagay na natin yung ano, yung last na indicator, which is yung ang tawag dito, yung mga stochastic, RSI, MACD, kalimutan ko ng tawag. Pero yun nga, yun yung pinaka-last na indicator, yung indicator na magbibigay sa atin ng kumbaga pinaka-final na momentum signal dun sa confluence ng setup natin or momentum confluence kapag babasahin na natin yung pinaka-chart. So, yung iba kasi gumagamit or mas madalas ginagamit yung RSI. Pero sa akin, para maiba naman, dito gagamit tayo ng ano, or gagamit ako ng CCI or commodity channel. Yan. So, uh, so kulay blue naman siya. Tingin ko mas sakto naman siya sa preference ko kasi blue naman yung or terno naman siya dun sa ano sa moving average na nilagay ko. So, nagtataka pala kayo bakit pinili ko CCI instead of MACD or RSI for momentum indicator. So, sige, papakita ko na lang yung difference. Ay, lapat ko na lang din siya para tas compare natin kung bakit. So, kung mapapansin nyo, tutok ko na lang dito sa particular na area na to. Kunwari itong PSEI na chart na to, isa siyang particular stock na nakitaan ko ng setup. So, tutok natin dito. So, nagbigay siya ng ano, dito sa area na to, sa breakout na to, nagbigay na kaagad ng overbought signal yung CCI wherein yung RSI wala pa rin, kumbaga parang hilaw pa rin siya. So, kumbaga dito pa lang siya. Wait. Dito pa lang siya sa area na to. Nagbigay ng signal. Kumbaga, dalawang beses nang nagbigay ng signal yung CCI. So, kumbaga parang
2 weeks or more than 2 weeks late yung signal na binigay ni RSI. So, kumbaga parang opportunity lost na kaagad dyan, dun sa part na yan. Forward natin ng konti. Dito pa lang sa fall na to, kung makikita nyo, sa level na to. Nagbigay na agad ng oversold signal yung CCI versus dun sa RSI pack. Kakakross pa lang niya ng median or 50 or yung median level niya. Tapos saka lang siya nagbigay ng ng signal nung sobrang oversold na nung price. Kumbaga dito pa lang kung CCI yung ginamit mo, na-enjoy mo kaagad yung na-enjoy mo yung sumakay ka agad doon sa trend. Tapos na-enjoy mo yung gain pababa. Ganun. So, yun yung pinaka comparison kung bakit mas preferred ko gamitin yung CCI instead na RSI. Pero gumagamit ako ng RSI. Mas nung nakita ko kasi na mas madalas magbigay ng signal yung CCI kumpara sa RSI. So, doon ko na tinrain yung kumbaga momentum setup ko para magkaroon sila ng kumbaga ipasok siya dun sa confluence na gusto ko. Para kumbaga para ma-milk or mas patang ko na kaagad yung potential potential momentum play uh, weeks or few days ahead kung before siya magtuloy-tuloy. So yun lang. Then last step pala nito. Dapat save pala natin to. So malaga na isave yung template mo para kapag magbubukas ka ng chart, may default set may default setup ka na kaagad na susundan. So, para isave yung indicator template natin, so, click mo lang yung 4 box na yan. Then, click mo yung indicator template. Save indicator template. Then, type mo na kung anong preferred na na ipangalan mo dun sa template mo. So, para sa particular setup na to, siguro ang ilalagay ko na lang simple moment momentum template template yan, save. So pinaka-last na gagawin mo dyan, lalagyan mo siya ng star or gagawin mo siyang favorite para lumabas yung pinaka-icon niya. Tapos kumbaga yun yung pinaka-shortcut dun sa template mo. So click natin itong star. Ayun. So lumabas yung S. Yan. So kumbaga kapag papasok ka dito sa Investa chart na to, kapag kinlik mo yung so lagyan natin ng mga kung ano-ano. Yan. Pag sobrang dami mong nilagay, tapos medyo naghahanap ka kunwari ng confluence, tatry ka mag-verify ng confluence, tapos tingin mo parang na-overwhelm ka sa mga indicator, click mo lang yung S or yung template na na-save mo para magbalik siya doon sa gusto mong or preferred mong set.
or preferred mong charting template. Ayan. So, ganun lang.